Alam niyo ba ang kwento sa likod ng isa sa pinakadinarayong tourist spot dito sa Rome, Italy? Samahan niyo ako at ating tuklasin ang kwento ng kasaysayan ng Castel Sant'Angelo. Bago marating ang castle, dadaan muna tayo sa tulay na tinatawag na Ponte Sant'Angelo. Ang tulay na ito ay itinayo ni Emperor Hadrian. Naging ruta ito ng mga peregrino sa St. Peter's Basilica at nilagyan ng mga estatwa ng anghel. Ngayong araw nga ay libre ang pumasok, pero kailangan pa rin nating pumila para makakuha ng tiket at makapasok sa loob. Ito ang aming remembrance. Papasok na tayo. Pagpasok pa lang natin, mapapansin agad itong paakyat na kurbadong pasilyo. Hindi ito ordinaryong daan lang. Alam nyo ba na idinisenyo ito para madaling makapasok ang mga karwahe papunta sa loob, na nagpapadali sa paglipat ng mga tao at gamit mula sa ibaba hanggang sa mausoleum. Pataas pala to. Pataas pala to hanggang sa taas. Pero hindi mo mahalata na pataas ka na pala kasi dire-diretso lang. Okay. Ginamit din ang Castel Sant'Angelo bilang kulungan, lalo na noong medieval time. Isa sa mga nakulong dito ay si Benvenuto Cellini, isang sikat na artist na nahuli dahil sa mga kontrobersya. Dito sa part na to, makikita ang original purpose ng castle bilang libingan. Dito inilagay ang abo ni Emperor Hadrian at ng kanyang pamilya. Simple lang ang itsura ngayon, pero dati isa itong simbolo ng kapangyarihan at alaala ng isang emperor. Aakyat ulit tayo hanggang sa pinaka taas. May bar din pala dito sa loob ng castle, lalo na sa terrace kung saan pwede kang magpahinga at uminom ng kape. Matatanaw nga dito ang tinatawag na Passetto di Borgo, isang sekretong daanan papunta sa Vatican. Ginamit ito ng mga papa para tumakas sa panahon ng panganib, lalo na noong sack of Rome noong 1527. Ang mga decorated ceilings at paintings ay lugar ng papal apartments. Dito naninirahan ang mga papa kapag kailangan nilang magtago o magpahinga. Makikita ang mga detalyadong mga paintings at eleganteng design. Sobrang layo sa madilim na kulungan na dadaanan natin kanina. Ipinapakita nga dito ang dalawang mukha ng castle, ang luxury at survival. Alam nyo ba ang naging mahalagang papel ng Castel Sant'Angelo? Nahati ang Europe dahil sa religious conflict. Dito nagsimula ang movement na pinangunahan ni Martin Luther na kwinestyon sa Catholic Church. Dahil sa paglaganap ng political at religious tension, ang castle ay naging witness sa takot, betrayal at power struggles. Sa paglipas ng panahon, ang kasaysayan ay hindi mawawala. Sa halip, ito ay patuloy na nagbibigay ng aral tungkol sa pagbabago at kahalagahan ng pagpreserba ng kultura.
At andito na tayo sa pinakamataas na lugar dito sa castle. Dito makikita ang statue ni Arkanghel Michael na siyang naging dahilan kung bakit tinawag itong Saint Angelo. Ayon sa kwento, nagpakita raw siya dito bilang tanda na matatapos na ang isang salot sa Rome. At iyan ang kwento ng Castel Saint Angelo, isang paalala na ang kasaysayan ng Rome ay buhay pa rin sa bawat pader at daanan nito. Maraming salamat sa panonood at sana'y may dala kang bagong kaalaman at inspirasyon sa paglalakbay na ito sa nakaraan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang history at travel content. Kita-kits sa susunod. Ciao a tutti!